Ayan. Travel time na naman kami. Sinag ng araw pero sobrang lamig. Kita niyo, naka-sweater. Ako naka-turtleneck pa. Eh, nagsuot ko naka-short. Pero nakabuta. Anyway, may short naman. Uy, kala niyo nakapanty lang. Hindi, may short tayo. Nakabuta guys, nakabuta. CMC. At naka-London Fog. Tawag dito London Fog na long jacket. Para matakpan yung malapatulan nating mga binti. Yeah. So, punta kami ngayon sa bahay ng pastor. Yung kapatid ni asawa ko. Dahil nga ay ngayon pala nila isi-celebrate yung kanyang kabirthdayan. Diba? Di ba nag-birthday siya last week? So, na-surprise naman ako. Akala ko ipagsa-shopping ulit. O hindi pala. Dudugayak naman ako. Akala ko magsa-shopping kami. Kaloka. Ay, nakabuta si MC. Haba ng ating hanggang yan. Hanggang doon to yung ating parang kumot. Tudo suot ako, akala ko magsa-shopping kami. Tapos sabi ko, bakit ano ba yung mga pinag-harvest mo sa likod? Sabi niya, ano daw, dadalhin daw niya. Sabi ko, saan ba tayo pupunta? Akala ko sa shopping mo ko. Sabi niya, hindi. Hindi pala niya ako shopping. Punta pa, ang pagdinig ko, Sing. Parang ganon. Pangalan kasi ng kapatid niya si Sing. Kaya ayan, nandito kami sa road. Patungo na kami doon. Kita mo naman yung gaya ko, kala ko magmumol-mol kami. Masiksi pa ako, naka-short o puting short, yan, itim na turtleneck na sweater. Ay talagang todo postura si MC guys, kasi akala ko magmumol-mol kami, mag-shopping. Ayun pala, pupunta lang kami doon sa kanya kapatid at mag-barbecuean na lang daw sila. Grabe. Ay, hindi na ako nagbihes. Sabi ko, di bali na, hindi na ako magbibihes. Nangyari, hindi pa ako nagbabra nito kasi nga, siyempre takip dito, natatakpan dito. So, hindi naman halata. Eh, kapag punta namin doon sa bahay, siyempre tanggalin natin to. Kaloka. Ay, grabe talaga. Asawa ko, tahimik talaga. Kaya wala kaming komunikasyon nito. Kung may mga plano yan, mabibigla ka na lang, sasabihin na lang niyang alis na tayo. Sabi ko, saan? Walang communication. Wala siyang communication. Wala kami. Tahimik lang sa bahay. So, shout out sa inyong lahat na nanonood at manonood nito, no? I-cut ko na lang yung happenings kasi ayoko yung makikita nyo puro highway na lang, puro highway ng ganun. Yeah. Sabihin nyo, wow, ang sexy ni senior citizen. Kala ko naman kasi magsa-shopping naman kasi yung matanda, hindi pala. Siyempre, no, pag nagsha-shopping, pa-sexy ka, pa-sexy. Maggagaya ka talaga, hindi yung naka-flip-flop ka lang. Kasi pag nagsha-shopping lang ang todo bongga, para kang lumalabas kung saan. Kasi nga masyadong malamig talaga, 50 something degree, tapos lalong lalamig na yung gabi. Sinisipon pa nga ako, lalong lumala yung sipon ko, no. Grabe. Alam niyo, maganda talaga dito sa Amerika. Napakalinis. Wala kang makikita ang alikabok. Wala kang makikita ang basura, no? Wala kang makikita ang mga homeless, yung kagaya ba sa atin na maraming mga tao sa tabi-tabi. Wala, dito masagasaan ka. Oo. Yan. Pag residential area malayo sa highway talaga.
Ang linis ng highway dito. Yun ang namimiss ko pag umuwi ako ng Pinas. Namimiss ko pag uwi ko. Sabi ko, namiss ko talaga yung kalinisan ng Amerika. Sobrang linis. Malinis yung hangin. Malinis pati yung gilid-gilid, yung mga yung tawag dito bangkita, no? Tapos yung mga kotse dito, by the flow talaga, follow the rules. Lahat naka seatbelt. Dito hindi ka pwedeng walang seatbelt, tikitan ka talaga. At kung may ID ka man, masuspindi yung ID kung ilang ticket, no? 1, 2, 3, saka tumataas ang tumataas yan, 1 ticket mo, medyo mura-mura pa. Kaya pa yan, 55 siguro, 65 o $75. Pangalawa siguro, baka mas mataas na oo, yung tatlo, 3 offenses, 4 offenses. So, ito, boundary ito ng Asian community, Asian market. Ito na yung pinaka-Asian market namin dito. Nandito lahat ang hahanapin mo, Vietnamese, Filipino, Chinese, Thailand, ano pa, Korean, Cambodian, Laotian, marami sila. Nandito lahat ang mga tindahan na pinupuntahan naming mga Asian people. Namamaos ako kasi nga sobrang ginaw na naman, guys. Wala yung sipon ni MC. Ayan yung Pilipino. Ayan, Filipino store dito. Tindahang Pinoy. Ayan. Andyan dyan sa plaza na yan. Tapos pangalawa, nandito rin yung Filipino bake shop. Tapos kainan din. Restaurant. Iba din yung pinupuntahan ko malapit sa bahay. Iba yun, Abuhan Restaurant yun. So ayan, nandito na yung mga Asian market yan. At Vietnamese soup restaurant. Ito yung Filipino andito Mercel. Filipino food, cakes, country Filipino market. Ayan. Nandito rin sa kabila naman ay ang Jollibee, ang masama yung mga ganyan. At nandito ang MD Market. Itong street na to, punong-puno to ng mga talagang kung ano-ano makikita mga Asian restaurant, klase-klase. Malapit naman sa akin, iba-ibang mga Latino. So Latino sila, may Cuban, Puerto Rican, Dominican, Puerto Rican, Mexican, Costa Rican, may mga Latino talaga sila, no? Dito sa dyan bandang kanan, kaliwa, maraming mga Asian, basta mga restaurant. Ito yung pinakamalaking pinupuntahan ko, MD Oriental. Andyan yung Asian buffet. Ayan o. Dito makikita mo lahat yan, mga hot and cold food and live seafood. Yan, MD Oriental. Ito na yung pinaka-Asian, sentro ng Asian market, Asian community. Kasi kung didiretso tayo, malalagpasan pa rin natin yung maraming mga itindahan. Tapos kabila naman, dos kabila, marami talaga dito. Saka bakit ako sinisipon? Dahil ito yung panahon na itong mga oak na to namumulaklak, guys. Tapos nag-create sila ng mga parang powder na galing sa bulaklak. Tawag doon pollen. Kaya pag ayan yung harap ko ng kutsi ko, punong-puno ng pollen yan, parang dilaw. Parang alikabok siya. Tapos yun yung na i-inhale mo. Diyan ako masyadong allergy. Pero sa Pilipinas, hindi ako allergy kaya wala tayong ganyan. Nung nasa California pa ako, wala akong ka-allergy. Wala talaga, wala. Dito lang talaga ako sa Florida na grabe allergy ko dito sa maraming oak.
Kaya ito, nakakatawa. O sabi ko sa inyo, di ba? Wala kaming komunikasyon ng asawa ko pag nauwi ng bahay yan. Wala, tahimik, halik lang yan. Tapos magbibihis na, maglalaro, o kaya kung anong ginagawa niya. Ako naman patuloy rin ako nanonood ng mga news. Tapos yan naman, nanonood ng mga chick flick. Yung chick flick, yung pambabaeng movies ba? Na may mga kungpo-kungpo. Yung Chinese drama, yung kanyang pinapanood. Oh, nanonood din siya ng K-drama. Eh, sa aming dalawa nga, mas ano pa to, yung mas mahilig siya sa mga ganyan. Ako mahilig ko sa mga gira-gira, mga balitang gira, politics. Iba yung, ano ko, yung gusto ko. Siya, puro drama. Puro drama. Pero pagdating naman sa usapan, hindi naman nakikipag-usap yan. Kakatuwa. Mabait naman yung asawa ko, tahimik. I'd really like to try the Brazilian barbecue that they have restaurant here. But I don't know if it's any good. It's alright. Have you been there? Yeah. It's not that great. Not really. So it's all just grilling and stuff? Yeah. Oh, ito na naman yung Dong A. Dong A2, Dong A1, meron kabila. Dito rin kami nagpupunta. Police station. Tapos, marami din dito, sari-sari, no? May mga Italian, Greek. Pero pagdating sa Vietnamese restaurant, maraming Chinese, maraming Vietnamese talaga. At, syempre, yung mga Laotian ng mga Hmong people. Kasi yung mga Hmong people, pagkain nila, parang Vietnamese rin, para ding Thai, para ding Lao. So, kasi, magkatabi lang yung Thailand, Vietnam, Cambodia, halos iisa lang yung pagkain nila. May mga papaya salad talaga sila. Mayroon talaga silang mga tawag ito, mga sticky rice. Sticky rice, yung sa atin ba malagkit yung kinakain nila, malagkit. Ini-steam nila yon. Tapos nilalamutak, ginawa nilang pabilog. Tapos yan yung dinidip nila sa juice ng, yung parang may kasamang bagoong na nilagay mo doon sa papaya salad, yung Laotian, Lao Hmong papaya salad. May kasamang padik, tawag doon padik. Doon mo sa sausaw yun, tapos sabay hablot, magkakamay ka kasama yung papaya salad, yung sticky rice. Silaw yung araw. Dito naman sa 58th Street, nandyan ang Buddhist temple na dati kong pinupuntahan, Permino. Kung halimbawa nakakita kayo yung mga picture ko na may mga Buddhist, mga nakahigang Buddha, andyan yun, dyan. Malapit lang, andyan lang yan. Isang one block lang. Pagkaliwa mo, nandyan na sa kanan. Liliko pala kami dito. Was it in here? The Buddhist temple? Yeah. Nung umpisa ng they started building this thing, I was already here, so I see how they built the temple, because my friend is from Lao. This is Lao. Susie and I, we used to come here all the time during the time they built it up, because her mom is one of the member participating this one. Not the biggest Buddhist temple in Tampa. They go there too, but they also come here. But now I don't know if they still do, because they live in Lakeland now. Yes. Or they probably Too got far. One, they probably got one over there. Yeah, they probably just go to Tampa area. So, nandito na yung Buddhist. Ayan. Buddhist temple.
Na pag pinasok, or is it? Was it the other side? Somewhere around here, right? Oh, this one. Oh, right here. Ito guys, pakita ko sa inyo Buddhist temple. Ito. Dinaan ako ni bibi ko. Si Bibi Lo ko. Itong dapat na tinatawag na Bibi Lo. Hindi yung ibang Bibi Lo sa tinatawag nilang kalingap Bibi Lo. Ito Bibi Lo kasi sa pangalan asawa ko, Lo. Bibi Lo, may Bibi Lo. See? Ay, tignan mo guys. Tour lang tayo ng sandali. Ayan. O, di ba ang ganda, no? Ayan. Laki. Binibuild ito pa yung unang binild nila yung building na yan. Tapos, yan yung original. Malapit lang kasi sa maganda dito kasi meron silang mga ang lalaki ng mga tilapia dito. May mga monk dito guys. Nakatira dito mga monk na galing sa Cambodia. At oo. Ang laki ng Buddha, oh. Wow. Ganda niya, no? So, real quick. Dinaan lang ako ni Joa dito para ipakita sa inyong lahat. Nandito po tayo sa temple, no? Yan. Dito po tayo. Ito bago na naman to. Wow. Itong maganda kasi nandito nakahiga na Buddha. No? Dito nakahiga na Buddha. Pero sarado, bawal. Sarado yata siya. Please take off the shoes. Ayan. Pwede bukas pala siya. Hindi nakakan... Huh? Sarado ba? Tanggal muna tayo ng shoes. Tanggal tayo ng shoes. Respect. Ayan. Sarado. Bukas. Ayan guys, oh. Ang sleeping Buddha. Tapos dito sila nag-chant-chant, no? Pinakita ko lang. Ayan. Ito yung malaking Buddha, guys. Oh. Diba? Ayan. Nakahiga si Buddha. Tawag dito, sleeping Buddha. Yan siya. Very, very large. Very, very big. Tapos nag-ento din sa taas. May mga ano sila. Dito sila luluhod. Mag-chant. Ito yung i-chant nila, no? Tapos ito yung pinakamungk yata na nandito sa pasilidad na to. So, ayun. Tapos magklimbang-klimbang na yung kanilang agong. No? So, may mga agong sila. So, you see? Yan. Ngayon, tingnan natin kung makakapasok tayo sa main. Kasi dito ang sleeping Buddha. No? Dalhin ko na rin yung shoes ko kasi baka bukas at tignan natin. Ay, sarado. Sarado. Okay.
Close sila. So, suot natin yung ating sapatos, guys. Suot muna tayo. Mabait asawa ko talagang ano siya, supportive sa vlogging ko. At alam niya na gusto kong pumunta dito para ipakita sa inyo itsura ng templo ng mga Thai at Laos, no? So, quick glance lang tayo, quick glance. Yan. Ito yung malaki nilang ano, parang juice. Parang juice, ayun oh. Dito, iba-iba naman yung kanilang juice. Nakaupo. Yan, marami sila, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Malaki to, hanggang doon pa marami. Kasi umpisa pa lang nitong pag-build ng temple na to, nandito na ako. Umpisan. Kasi best friend ko nga, taga Laos, no? Laotian. Dito, at saka meron pa yan, hanggang likod pa yan, guys. Bakit nagsitambak yan? Kasi naayos nila ito. At tuwing meron silang mga event, lutuan, kainan, tawag nito, magpapalipad ng parang saranggola na may kandila na umiilaw ba, no? Oh, diba? Kasi papa ko, Buddhist. Yung papa ko dati, namatay na kasi, Taoist Buddhist yun. Pero pareho pa rin yung kanilang pareho pa rin yung kanilang paniniwala kasi Buddhist nga Buddhism. Pero ako, hindi ako Buddhist, ha? Dati kong Buddhist, pero bumalik na ako sa Panginoon, guys. Bumalik na ako sa Panginoon, kaya yan. Okay. So mga, ayan, monk yan. Yan, nagsusuot ng ganyan, monk yan. Mga pari dito yan. At hindi mo pwedeng kalapitin yan. O yung, ganyanin mo, yung patamaan mo ng daliri mo. Kasi sagrado sila, guys. Ibig sabihin, hindi sila, absent sila sa mga sexual na ganyan. Ayaw nilang tawag nito. Ayaw lang uminit ang katawan. Ganon yun. O, di ba? May mga nandyan pa. That was nice. To see the sleeping Buddha again. Ay. Okay. Bye-bye, temple. Bye-bye. Sabay di. Bye. Ang ibig sabihin nun, hello, bye-bye. Ayan. Sabay di. Kasi natuto akong magsalita ng Lao. Dahil nga best friend ko, tinuturuan ako ng Laotian. Sabadi ay, sabadi nong. Oh, may sabihin kapkon. Thank you. May bilay. Ayan. So, diba, lapit lang dito sa... Oh, Sing's house is just right here. Yeah. So, they are just... The temple is behind their house. Yeah. Okay. You'll probably just walk to it. Must be nice because they could do just walk for food because every weekend they have all the food in there every weekend. So what they do, they prepare food for the monk on weekends, and then everybody makes food.
So everybody makes food and everybody serves food for the monk. And nobody eats first because the monk will only eat at 11 o'clock. Once a day. Once a day. That's all they eat. And then after the monk that eats, after they eat it, lahat yan magkakainan na. So, mauna talaga yung monk bago kakain yung mga tao. So, every weekend po. Okay, nandito na tayo sa bahay ng aking mga brother Nilo. There they are. Dito na kami. Lapit lang pala niya sa ano, no? Lapit lang sa temple. What are you cooking, Pastor Singh? Some steak and potatoes. Yum. Go ahead, help yourself. Oh, I'm full. He brought something to cook. What? You You're can't full? come to a cookout full. Well, he doesn't communicate with me, so I ate some soup today. Oh, But I might pick. It's okay. A peace trip is fine. Yeah, how are you, I Kong? had some lettuce. Yeah? Salad to get lettuce. Okay, guys. Pasok tayo. Grabe. Dito tayo sa bahay. Sila lang pala. Bakit niya ako sinama? Why did you invite me? This is for brothers. Hang on. Oh, you feel sorry for me? Being alone in the house. Okay, guys. Kami lang pala. Sige, mamaya mag-usap tayo, ha? Bye-bye.